For delivery na tong battery na to mga paps, kakabit natin sa Toyota Fortuner 2019 model. Bali dalawa nga pala dadalhin kong battery. Hindi pa kasi alam nung tatay niya kung Motolite o Amaron yung bibilhin. Kaya tara guys, samahan niyo ako. Tumawag ulit sa akin yung customer, ang sabi Motolite na lang daw ang bibilhin. Kaya lang nakaalis na ako, kaya dala-dala ko tuloy yung dalawang battery. So nandito na ako guys, malapit na ako. Ito mga paps, dalawa yung dala kong battery, isang Amaron tsaka isang Motolite Gold. Naikwento sa akin ni tatay, puro Motolite Gold daw ang gamit nila sa mga sasakyan, kaya subok na daw po nila. Kaya Motolite po talaga yung binili nila ngayon. Ito naman pong battery papalitan natin, stock pa po ito galing sa kasa. Kumbaga nung bumuli ng sasakyan, ito pa yung nakakabit na battery. Sabi sa akin ni sir, naka 3 years na daw po sa kanila yung sasakyan, kaya ayun, 3 years na rin yung battery. Tapos ayan, napansin nga ni sir, nagbibideo tayo. Sinabi ko na nagbablog po ako ko. Ina-upload ko ako yan sa YouTube channel ko, tsaka dito sa Facebook page. Tinanong ko nga si sir kung po pwede siyang isama sa vlog. Pwede naman daw. So ayan guys, shoutout kay sir. Sa pagtanggal po ng battery na to, ang ginamit kong tools dito, ito pong T-rings na ang size 10mm. Tsaka yung liabi ko rin na ginagamit yan, 10mm lang naman yan. So yun lang yung gamit ko guys para matanggal yung battery dito. Sa mga hindi nakakalam, ang battery size po ng Toyota Fortuner na kakabitan ko na to, special type po siya, yung mababa yung battery. Yung po bang nakalubog yung battery terminal. Ang mga Toyota Fortuner po na 2016 model pataas, ganito na po yung battery size, special type kung tawagin. DIN 66 sa Motolite Gold, tapos sa Amaron naman DIN 74. So meron na ngayon bagong model na Motolite, yung LN3. Mamaya papakita ko sa inyo sa video mga paps. Ito na kasi yung ikakabit ko dito mga paps, yung LN3. Dati kasi ang kinakabit ko o yung binibigay sa amin ng supplier, yung Motolite Gold na DIN 66H. So ngayon mga paps, iba na Pakikita ko sa inyo mga paps. Panoorin nyo lang ang video guys. Diyan lang kayo. Kung mapapansin nyo, kanina meron akong kausap sa cellphone, meron na naman kasing tumatawag na customer. Sa mga hindi nakakalam, ito po yung contact number ko. Taga Cabiao po ako, Nueva Ecija. Kapag malapit lang po kayo dyan, pwede nyo po akong kontakin basta battery. Dito kay Enteng, marami pong pagpipilian. Joke lang guys, home credit yung tumatawag. Nag-aalok kasi ng aircon, baka daw gusto kong maglabas. Joke lang yun ulit guys. So eto na nga guys, ipapakita ko na sa inyo yung Motolite Gold na sinasabi ko. Eto po. Ayan, 75 LN3. Ito na po yung battery type ng special type para dito sa Toyota Fortuner. Ito pong lumang battery ni sir, GS ang brand nito. Ang nakalagay sa kanya 73 LN3. Ayan. So parehas lang sila ng sukat mga paps, magkasinlaki lang po yan. Hindi ko alam mga paps kung bakit binago yung pangalan, pero mas maganda yon kasi dati kasi tinatawag na DIN 66L tsaka DIN 66H. So nakakalito, meron pa palang L tsaka H. Para sa akin mas maganda yon, pinalitan na nila ng pangalan kasi yung old battery na to LN3 yung tawag o yung nakalagay sa sticker nya. Yung inalis ko ditong battery na GS ang brand, maganda siya mga paps, matagal yung itinatagal ng lifespan ng battery na yon. Pero yung mga pick-up na Hilux, FB yung ikinakabit sa kasa na brand ng battery. Yung mga FB na brand, parang ang bilis masira mga paps, 1 taon at kalahati lang. Actually yung sa D-Max namin, FB din yung nakalagay, so ewan ko lang kung kailan bibigay. Yun po kasi yung base sa experience ng mga customer ko. Pagka minsan kasi tinatanong ko, sir, naka ilang taon na po ba yung battery nyo? Naka 1 taon at kalahati lang kayan. Pero etong kila sir, naka almost 3 years. Kaya bilib ako sa GS na nilalagay dito sa Fortuner. Sana GS na lang din yung nilagay nila sa Hilux, ano? Tsaka yung sa D-Max namin, sana GS na lang, FB pa kasi. So yun guys, disclaimer lang po, ano, yun po kasi yung base lang sa experience ko. Yung FB mas mabilis siyang masira compare dito sa GS na battery ng stock dito sa sasakyan. Ito nga po palang Motolite Gold 75 LN3 na special type. Ganito din yung battery size ng Innova na mga bagong model. Tsaka sa D-Max. Tsaka sa mga Ford Ranger. Sa Ford Ranger pala din 77 ang battery size. Mas malaki kasi yon. Tsaka sa mga Ford Raptor din 80 o din 77.
Tungkol naman mga paps sa pag-install ko nito, hindi ko na po ginamitan ng backup power yan. Yung may 12 volts. Pinatay ko na lang yung sasakyan tapos yun, tinanggal yung battery. Wala naman mga paps nagiging problema kapag Fortuner yung sasakyan. Siguro mare-reset yung oras, pero bumabalik naman din sa dati yan mga paps. Habang ginagamit natin ang ginagamit yung sasakyan, nagre-relearn naman po yung system niyan. Kaya wala naman pong mangyayaring problema dyan. Based lang sa experience ko. Sa mga Ford naman mga paps, ang nagiging problema kasi sa Ford, kapag mahina na po yung battery, pinipilit pa po nilang paandarin. Doon po nagkakaroon ng error o baka nag-check engine, ganyan. Kasi dapat pag mahina na po yung battery, wag nyo pong pilitin i-start. Kasi akala ng sasakyan may problema. Bakit hindi ako mapaandar? Kanina pa ako pinapaandar, ganun. Lobat nga lang po yung battery, pinipilit pa po kasing i-start. Kaya nagkakaroon po ng error. Ngayon kapag nagpalit tayo ng battery, andun pa rin po yung error nun. Kailangan pa po yung scan para i-clear o i-delete po yung error na yun. So yun lang mga paps ang hula ko. Sana tama ako. Hehe. So share ko na rin sa inyo mga paps. Nakapagkabit na rin ako sa Ford Raptor. Ang ginawa namin, tinanggal lang namin yung battery. Tapos pinalitan lang namin. Tapos yun, umandar naman. Wala naman pong naging problema. Pero may na-experience ako dati mga paps, Ford Raptor na 2019 model, kulay blue. Pinalitan namin ng battery pero ayaw mag-start. Parang walang reaction. Siguro may problema talaga yun. Kasi yung stock battery niyang nakakabit sa Ford Raptor niya, malakas naman, good battery. So hindi battery yung problema nun mga paps. So eto na, tatry na naming paandarin. Ayan, sabi ko kay sir, testing na po naming paandarin. Kulay black pala to guys. Tsaka yung Raptor na kinabitan kong isa, yung umandar, kulay pula yon. So iwas tayo sa kulay blue. Hehe. 2024 na nga pala ngayon. Ayun, one click na. Check natin sa rin charging. So ayan, salamat naman mga guys, umandar. So check natin yung alternator charging niya kung ilang volts. Ayan guys. Napansin ko dito mga paps, 13.8 lang ang inaabot niya. Pero kasi kakakabit lang ng battery. Tsaka yun nga yung sinasabi ko sa inyo, pag natanggal yung battery, etong charging niya, kumbaga nangangapa pa siya. Kaya tataas pa yan kapag nagamit natin ng nagamit yung sasakyan. Babalik po yan sa dati. Pero kung meron sanang pang reset ng BMS, yung battery management system, pwedeng i-reset yon. So kasi akala ng sasakyan hindi naman nagpalit ng battery, kaya ganyan 13.8 lang. So yun guys, okay naman to. Pagka nagamit yung sasakyan, babalik din po yan sa dati. Siguro akala nung ECU ito pa po yung lumang battery, kaya ganyan lang po yung output voltage na lumalabas sa alternator. Yung iba mga paps, ang ginagawa nila para daw walang reset, pinapaandar nila yung sasakyan, tapos habang umaandar, nagpapalit na sila ng battery. So ingat lang tayo kapag ganun, medyo delikado kasi yun. Pero ako mga paps, personally, ginagawa ko rin naman yun. Ngayon, chinek ko lang yung battery ni sir, yung lumang battery. Pakikita ko lang kay sir kung ilang voltage o ilan yung CCA na natitira. Napapanood raw niya kasi ako mga paps, kaya papakitaan ko ng gilas. Hehe! Ito mga paps, pinaliwanag ko lang kay sir na yung health ng battery mahina na, tsaka yung CCA ng battery mahina na po. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, ang CCA, ito po yung cold cranking amps. Kapag po mas mataas ang CCA ng battery, mas maganda yung starting power. Dagdag ko na lang din mga paps, itong mga special type battery, matataas po ang CCA niyan, tsaka po yung AH o yung ampere hour. Kaya po siguro ganito yung kinakabit sa mga bagong sasakyan, yung mga special type na ganito, dahil yung mga bagong sasakyan ngayon, more on electronics na. Siyempre kapag mas maraming pinagagana, makonsumo sa battery. Kaya itong mga matataas ang CCA o matataas ang AH, ganito yung kinakabit nila. Kagaya sa mga Ford, usually sa mga Ford, mga special type battery yan, kahit sa mga kotse lang. Dahil nga po more on electronics yung Ford. Pero yung iba pinapalitan ng 3SM, hindi natin alam kung bakit ganon. Dahil nga mas mahal yung mga special type battery kumpara sa mga 3SM, 2SM. Mayroong nagtanong sa akin dati mga paps, mag-upgrade daw siya ng 3SM. Dati daw niyang battery din 66. Yung special type nga po.
lalakihan daw nila, gagawin daw nilang 3SM. Sa mga hindi nakakaalam mga paps, itong special type battery, mataas ang CCA niyan, tsaka mataas yung AH compare sa 3SM. Akala lang nating maliit yan, pero mas malakas yan compare dun sa 3SM battery. Yung same model mga paps halimbawa Motolite Gold na 3SM, compare natin dito sa Motolite Gold 75LN3. Di hamak na mas mataas ang CCA nito, tsaka mataas yung AH, tsaka mas mahal to. Nabenta ko tong 9.2, tapos yung 3SM ang bentahan ko nun 7.2 hanggang 7,000 pesos. So napakalaki ng difference, di ba? Tanong kung po pwede ba yung 3SM dito. Pwede naman yon, kaya lang mahahatak po yung wire o yung kable nung sa positive. So hindi rin siya advisable kasi yung lock hindi rin siya lalapat. Meron namang nabibiling mas mura na special type. Hanap na lang po kayo. Pero eto nga, sabi ko nga ni sir, subok nila yung Motolite Gold. Kaya Motolite Gold pa rin pang matagalan. So yun lang guys, maraming salamat po. Sana nakatulong.